Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron tayo ditong gagawing isang LG na inverter refrigerator, loader. Ayan. Ang problema niyan po ay blackout po siya. Wala siyang ilaw, wala siya lahat. So ating titingnan kung anong problema ng refrigerator na ito. Ito ay isang smart inverter na LG. Ayan. So yan nga, matapos nga natin siyang mababaran ng pressure at wala naman tayong nakitang leak, ay magsisimula na tayong mag-flushing. Flushing natin yung ating system, pero tatanggalin natin tong compressor para maihiga natin, kasi ako pag nagpa-flushing inihiga ko para mabilis ang flushing natin. Tatanggalin natin tong kanyang wire dito. Tanggalin dito. Yan. Linisin natin muna bago natin mag-flushing. Malinis na yun, wala nang langis oh. Sabihin pagka ganyang maputi na, wala na yung madulas, ay malinis na yan. So yan, palibasa ay na-flushing natin tong condensing unit nya, ay ipapahinal na natin para maisarado natin. So yan, dito na tayo sa suction line. Final na to. Tingnan natin dito kung malinis na. So yan, malinis na. Wala na siyang lumalabas oh. Kagaya ng dati, yung mga ginagawa natin pag tayo nagpa-flushing, kailangan ganito. Pagka ganitong kalinis, ayan, walang makikita tayo ng bakas na may lumalabas pa sa kanya. Yan, titigil na tayo. Okay na yan. Yun. Sabay tingin. Ayun oh, ang ganda oh. Ang ganda ng likod niya, ayan oh. Hanggang ilalim yan, ayan oh. Sabay sarado dito. So yan yung ating pala na babad natin, ang pressure natin, babalikan natin at 3 hours. Sabay check natin, yung mahiling natin, yung meron tayong nalisian. So yan, ito, yung dutungan, yan. So okay. Ito. Yan. So okay lahat, wala tayong nakitang leak, yan. Nakatalangan natin, pag hindi natin ang oras, at yung ating pressure gauge ay natin sa 120 PSI. So yan nga, after ng 3 hours ay
Hindi naman siya nagbago, nananatili sa kanyang pwesto. So i-release na natin yan. Magpo-proceed tayo ng pag-vacuum. So yan, ilagyan natin ng Teflon tong ating pinaka valve natin. Tapos yung ating needle ayun, lubog siya, yung nakalubog. Para pag tinusok natin dito, hindi agad siya babaon. So lagyan din natin ng Teflon. So ilagyan natin. Kasi kapag nilagay natin agad nakalabas yung kanyang needle, posibleng mabutos na agad yung pipe. Kaya kailangan, hindi pa natin gagamitin, preparation pa lang to. So kaya lagyan natin muna. Yan. So hantay lang muna, kami natin sa ipit kapag gagamitin natin. So i-release na natin. Yan. So yan. Sabay lagyan natin. Dito natin. Yan. Yun. Sabay vacuum na tayo. Yan. Sarado itong discharge line. Fully open yung ating suction line. Yun o. Vacuum natin sa 10 minutes. So, pitan natin to. At magkakarga na tayo. Sabay sarado. Sabay lagay natin dito. Sabay bukas dito. Yun o. Sabay babaw na natin to. Ibig sabihin yan, kaya sumasagit na yan. Yan ay bumaw na. Sabay bukas natin. Sabay release. Sabay sarado. Bukas natin dito. Karga. So mag-chip na sa loob. Ngayon sabay tayo. Papandar tayo. Sarado natin. Ayan. So may nakakuha tayong blink, dalawa. Ayan 1, 2. 1, 2. So tingnan natin kung anong problema. Gawin natin, i-reset natin siya. Susundutin lang natin siya. Yun. Yan yung kanyang board. Yan. So ito yung kanyang temperature adjustment sa loob. So lilinisin natin yan. Yan, lilinisin natin ang gasolina bago natin i-blower. Natin tong kanyang sensor dito. Yan. Papalitan natin yan. So palibasa nga dun sa nakita natin sa board ay 2 blinks. Kaya ating papalitan itong thermodisc sensor. Itong sensor na to ay para to sa heater. Papalitan natin ng bago yan para mawala yung kanyang dalawang blinks o yung 2 blinks na tinatawag. Papalitan natin yung sensor na yan bago. Tanggalin natin. Ayun. So ito yung sira ito. Ayan. Kung ipapalit natin. Parehas din. Ayan o. So ikakabit natin ito dito. Yun. Ayan. Bago natin siya itatali dito sa lugar na to. Okay siya. Lagay natin ito.
Ang amperahe natin ay 0.9. Ayan. 0.9 amperes. Ayan. Okay na. Under na siya. Medyo nag-yellow yung kanyang saksyon. So, meaning na overcharge yan, ay babawasan natin mamaya. Hahayaan lang natin muna siya na mag-equalize dahil matagal na hindi umandar tong compressor na to eh. At ito nga yung kanya naging problema. Ayan. Pagka mga defrost sensor yung naging sira at okay naman yung kanyang karga, mapapansin nyo mainit yung lugar na to. Pero hindi umaandar ang compressor. Ibig sabihin, umaandar yung ating heater pero wala naman siyang tinutunaw. Ibig sabihin, sira yung sensor niya. So, kaya ito yung ating pinalitan. At yan, okay na. Ayan. Nag-yelo pa nga yung kanyang suction line dahil medyo mataas yung ating naikarga. Pero okay lang yan. Mamaya, babawasan din natin yan. Bali, ito yung tinanggal natin dito. Ito. Ayan ang naging problema niya. Ayan. Diyan nagkaroon ng butas yan. Kaya minabuti nating putulin na lang. Yan, still pa. Hindi ko pa siya ginagalaw. Hinahayaan ko lang muna siya. So, samantalang ating inoobserbahan yung ating ginagawa, medyo post muna tayo ng kaunti mga idol. At mga master natin dyan. So, yan yung kanyang board. So, yan. Wala na siyang yelo. Ayan, oh. Okay na. Pwede nating isarado yan. Ang amperahe niya ay 0.5 amperes. Okay. Ang ganda. So, palibasa ay okay na yan. Ay pipinsok na natin itong ating ginawang refrigerator na ito. So, i-unplug na natin. So, pagka ganitong R600 yung ginagawa ko, ang ginagawa ko dyan ay ina-unplug ko. Yan, sabay paluwag. Yun. Paluwag lang muna. Bago natin siya ililigtas. So, yan. Palibasa ay mayroon pa. O, parang mayroon pang bahagya. Yan, oh. So, higpitan pa natin. Yan. Uli. Yun. Meaning na 0-0 na yan. 0-0 na yan. Okay na yan. Try natin. Ibaw natin mabuti. Ayan o. Ayun. Sigurado tayo. Medyo matigas na itong aking pin supplier. Kaya ginagamitan ko na ng pliers. O, ayun. O. Wala nang kaliklik yan. Ayan. O, okay na yan. So, ayan na siya. Yan na yung ating finished product. So, yan. Titingnan natin ilagay na ice tubig at saka temperature reading kung napatigas niya. So, yan. Ayun. Ayos. Nabasag pa itong isa. Oh. Nabasag. Ayan. Ayan. Tigas na. Tigas. Nasa reading siya ng -10. Ayan. So, okay na yan. Itong ilalim. Ayun, no? Ayan. So, dito po nagtatapos yung ating ginawa na isang LG. Ito, po itong inverter na ang naging problema nga po nito ay hindi siya lumalamig at nag-blackout siya. So, maraming salamat sa patuloy na pag-subscribe sa akin at pag-like. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nawa po ang biyaya at pagpala ng ating Panginoon ay suma ating lahat. Maraming salamat. God bless po.